Ngayon ay July 20, 2025 guys. Ngayon ay araw ng election per House of Councilors guys. Tulad nga ng sinabi ko dyan sa aking naunang video. Ayan guys. Ito ang kanilang mga plataforma. At bago tayo magsimula guys, ito. Medyo boring kasi yung mga news dito sa Japan. Kahit ako mismo, naboboring ako kapag nanonood ako ng mga news dito. Unang-una, ang hirap intindihin guys. Ayan. Kaya naman ginawa ko ang channel na ito para sa inyo, para sa ating mga Pilipino, para sa mga foreigners na naninirahan dito sa Japan. Mayroon po tayong English and Tagalog translation dito po sa green. Ayan. And minsan po, ipa-flash ko dito sa taas kung may space. At ilalagay ko dito yung translation. Napakahirap intindihin ng kanji. Kaya ginawa ko po ang channel na ito guys. Para sa inyo, para sa ating lahat. Kung mayroon po kayong hindi nauunawaan, pwede nyo pong basahin dyan sa baba. Kasi po dyan sa baba, ayan po talaga yung full and clear translation. Iba po kasi minsan yung, syempre po may dinadagdag tayo minsan dito sa ating aktual na pagsasalita. Pero sa sulat po, yan po talaga yung original detail. Ayan guys. So magsimula na po tayo guys sa mga plataforma ng mga mauupong kandidato dito sa Japan guys. So ang unang-una po nilang plataforma ay ang countermeasures para sa combat rising prices. Ayan. Ano po ba ay yung countermeasures sa combat rising prices? Ito po ang solusyon nila sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin dito sa Japan. Pagtaas ng gas, syempre pagtaas ng gas, pagtaas ng enerhiya yan. So lahat yan, sakop na yan ang ating electricity, lahat yan. Enerhiya. Pangalawa guys, yung pagtaas ng ating mga bilihin dito sa mga supermarket. Unang-unang bigas. Kahit nagmura na nga ang bigas, alam ko nagmura ang bigas, pero hindi pa rin siya katulad ng dati natin na binibili na bigas. Ayan, may murang bigas, pero hindi masarap. Ayan guys. Mahal pa rin talaga yung mga masasarap na bigas. Ayan guys. Hindi katulad nung una-unang panahon, nung una-unang taon, nung mga unang panahon dito sa Japan. Hindi naman nung unang panahon. Pag mga last 3 years ago or 4 years ago guys. Ayan. At syempre nga guys, yung mga binibili nga natin sa mga supa, yung mga, alam nyo yun, lalong-lalo na yung gulay, karne. Gulay talaga kasi ang mahal dito sa Japan, karne. At saka, yung mga binibili nating mga cosmetics, lahat-lahat na. So, lahat yan, sakop lahat. Lahat yan ay sakop ng combat rising prices. Ayan. At ang pangalawa guys ay ang response to the tariff measures taken by Trump. So, kung ang mauupong kandidato ay mahina-hina na makipag-usap, makipag-deal kay President Donald Trump, so, mahihirapan ng Japan na mapababa ang presyo dahil pataas ang tariff ng Amerika. Alam nyo, 25%, di ba? Alam nyo na, 25%, sinabi ko na dyan sa aking mga previous video. 25% ang tariff sa Japan, malaki yun. Marami ang magi-give up na mga negosyante dito sa Japan. Malaki epekto nun. Maraming magi-give up na negosyante dito sa Japan. Kasi, ay 25% ang tariff. Isipin nyo, sino mag-i-invest dito sa Japan ganun kataas? Eh kung kumpara sa Pilipinas, kumpara sa ibang mahihinang bansa na mababa lang ang taripa, ay di doon na sila mag-i-invest, di ba guys? Ayan. So malaki ang epekto niyan kung hindi magaling ang magiging leader dito sa Japan at hindi magaling makipag-discuss sa Amerika, mahihirapan ang Japan. Ayan guys. At pangatlo, guys, importante ito para sa lahat ng foreigners dito sa Japan. Ayan, nakasulat talaga. At makikita nyo dyan, or ilalagay ko dito, foreigners policy, or policy on foreigners. Ayan, guys.
So, tayo, foreigner tayo. Kahit pa sabihin natin na naninirahan tayo dito sa Japan, still, foreigner tayo dito sa Japan. Kahit tayo residente, ano man ang visa natin dito sa Japan, still, foreigners tayo dito sa Japan. At, hindi natin alam kung anong magandang kanilang plataforma para sa foreigners. Pero doon sa mga nauna-una ng mga plataforma nila, yung mga refugees, babawasan nila. At marami pa silang mga babawasin. And syempre, marami din naman silang idadagdag. Ayan guys. Pero, ang hinihiling lang natin as a foreigners, mabigyan tayo ng tamang kalinga dito. Alam nyo guys, kawawa din talaga ang foreigners. Halimbawa na lang sa mga Pilipino. Sa atin na lang. Kung sumasahod tayo ng minimum wage lamang. Tayo ay nagbabayad ng bahay dito sa Japan. Tayo ay nagbabayad ng kuryente, tubig, at gas. Tayo ay bumibili ng pagkain. So, kung sumasahod tayo ng 16 month minimum, wala nang natitira sa ating sahod. Kaya dapat naman bigyan nila ng konsiderasyon ang mga foreigners, especially din yung mga, alam niyo yung mga kontrata, na may mga kontrata ng mga foreigners dito. Bigyan sana nila ng konsiderasyon. Ayan. Sana itong video na ito ay makarating sa kanila, bigyan sana nila ng consideration. At hindi lamang low income na mga Japanese ang kanilang pinaprioritize. Dapat pinaprioritize din nila ang mga low income na mga foreigners. Kawawa naman, kawawa din. Kasi ang mga foreigners naman dito sa Japan talagang namumuhunan. Namumuhunan ng lungkot, namumuhunan ng kumbaga, namuhunan ng pera para makapunta dito sa Japan. And syempre, yung sabi ko nga sa inyo, yung lungkot, mahirap na puhunan yan guys. So sana bigyan ng daan lahat ng mga foreigners, bigyan ng mas magandang policy para sa mga foreigners na pupunta dito sa Japan. Kasi sa nakikita ko, sa na-observe ko lang talaga, para lang tayong mga nagtatrabaho para sa kanila. Yun nakikita ko sa lahat ng foreigners dito, hindi lang Pilipino. Lahat ng nakikita ko ng foreigners dito sa Japan. We are working for Japan only. For their sake, pero hindi yung sa sake natin ng ating bansa. Ayan guys. Siyempre may benepisyo din naman ng ating bansa dahil sa remittance. Pero nagtatrabaho tayo para sa Japan. Sa bagay, maganda naman sa mga basher dyan. Malaki naman ang pakinabang natin sa Japan. Malaki naman talaga ang pakinabang natin sa Japan. Dahil dito, gumaganda ang ating buhay. Pero, hindi naman lahat ng mga foreigners dito sa Japan ay may magandang buhay. Ayan guys. Dapat pa rin nating isalang-alang ang health ng ating mga foreigners na nandito sa Japan. Yung mga health nila. Siyempre, yung kanilang living or lifestyle. Dapat isaalang-alang din natin. At syempre dapat din naman may ilaan silang support para sa mga foreigners dito sa Japan. And syempre, kailangan din fair sila lalong-lalo na sa mga rules and regulation. Halimbawa na lang sa mga violations, guys. Ayan, ang mga domestic violation dapat ay maging focus nila yan sa mga foreigners. Kasi maraming foreigners dito sa Japan ang kawawa talaga, guys. So, yun lang guys. Maraming salamat sa lahat na nagko-comment palagi dito sa aking video. At maraming salamat sa lahat ng taong nagtitiwala sa aking video. Ayan, sabi ko nga sa inyo guys, kung hindi nyo naiintindihan, you can watch and you can read the English and Tagalog translation para po sa ikabubuti nating lahat. So, ang lahat naman pong itong ibinabalita ko dito ay legit source natin na nakukuha nating balita sa TV, guys. Ayan. Ang boring nga lang talaga kasi minsan
balita sa TV. At minsan kasi, mas gusto na lang natin sa ketay manood kaysa sa TV. Diba guys? So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana lagi kayong manood at mag-abang ng aking videos. Thank you for watching!